Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik yung lingkod, Rundi TV mo. Idol Bigwas Tumiabili. May bago namang pasabog mga kaibigan. May panawagan sa Senado at kay Pangulong Bongbong Marcos. Panoorin natin ito. Okay mga kabigwas, magandang umaga po. Dito po sa bansang Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, ako po'y makakasama ninyo ngayon. Lantarang makakasama ninyo kahapon kasi hindi nyo ako nakakasama dahil nagbunyi ang mga kalaban ko. Baka nagpapiesta, baka nagkatay pa ng baka kahapon yan dahil pinalabas nilang ako'y nakulong. Kaya ako po'y bumabati sa inyo. Sige, magsaya kayo ha. Para yan sa inyong mga kabulastugan. Baka magsilabasan pa ng gusto yung burit ninyo. Okay, mga kabigwas, binabati ko rin ang mga nandyan sa Asia, bandang Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Thailand at ganun sa gitnang silangan. Maging dyan po sa lahat ng mga nandyan sa ibang bansa, maging sa Amerika at sa iba pang lugar. Ako po'y bumabati sa inyo ng magandang gabi. Diyan naman sa Quezon City, sa buong Metro Manila, ako po'y bumabati kay Salvacion Barotelio at Marie Coleco ng Quezon City. Lagi po silang nakatutok ngayon. Ganon din si Cherry Sukib ng Qatar. Diyan po sa gitnang silangan, mga OFW po ito ay kahit daw puyat. Nagpupuyat sila para mapanood lamang ang ating programa. Salamat sa iyo, Cherry Sukib ng Qatar. Ganon naman din kay Remy ng Osaka, Japan. Ma'am Remy, maraming salamat sa iyong panonood. Ganon din kay Nerissa de la Cruz Yamashita. Diyan po sa Japan, sa bansang Japan pa rin. Ganon din po kay Barsinas ng Tokyo, Japan. Okay, magandang umaga sa inyo dyan, Chi Barsinas. Ganon din kay Lorena Batukan ng Cebu. Ay, mayong buntag sa inyong tanan diha. Oy, danghag lang ilong balato, siga lang ilong natong mga Bisaya. Okay, ganon din kay Miss Gray of Arizona, USA. Magandang gabi po, ma'am. Yan ang aking kaibigan, si Miss Gray. Yung mayaman dyan sa dyan po sa USA, nakakilala natin na gusto daw makakasama si Neuros pagpunta dito. Okay? At ganon din si Nanay Ruby ng Fukuoka, Japan. Magandang umaga po sa inyo. Fukuoka, Japan. Galing na Fukuoka. Gandang umaga sa inyong lahat dyan. Hoy, salamat sa 1,578 views. Okay. Sa 1,619 viewers. Okay, salamat ha. Mga kabigwas, kahapon medyo hindi ko dala yung uniforme ko. Hindi bali, nakalimutan ko sa loob. Hindi. Makita ko ba sa inyo ba kung paano ba ako kunyari nakulong? Talaga naman. Uy, talagang grabe ba kahapon. Ayan, sabi ko nga sa kanina, dalhin ko talaga ito ha. Pinahiya na ako eh. Mga kabigwas, kahapon po sa totoo lang, nung isang araw Biyernes, kumuha kami ng resolusyon. Dahil alam ko na nasinabit ako doon sa away ng magkapatid. Away ng magkapatid yon. In-interview ko rito. Sa galit ng isang kapatid, kinasuhan niya ng libel yun, kinasuhan din ako. Dinamay ako. Ngayon, ang nakapagtataka, malinis kanila eh. Nakapagpiyansa sila ng malinis. Ako tuloy na, ako nga piyansador dito. Ako pa nakulong. Ano pa yun? Kasi po mga kabigwas, si Bigwas kasi kilalang kilala. Gwapo ba? Asar ang talo. Talo asar. Alam niyo po ba mga kabigwas, nung nakuha namin ng Biyernes, walang pasok Sabado at Linggo. Lunes wala din pasok. Martes lumabas ang aking warrant na hindi ko akalain.
alas 7 pa lang, mag-aalas 8 pa lang ng umaga, yung aking manager doon sa piyansa, maagang maaga doon para ayusin na yung piyansa ko. Sa totoo lamang po, hindi po ako hinuli. Correction sa inyo ha, kayong mga radio station dito na gustong magpapasikat at babangga sa akin. Brad, mabuti sana kung wala kayong kabulukan. Baka mamaya mailantad ko rito. Ang kinikilala ko lang kalaban dito yung itong bandera ng kasinungalingan. Pag sumabit kayo, baka sabit-sabit problema ninyo. Sige kayo. Binakrown ko na kayo lahat. Tandaan ninyo. Baka magkahiyaan tayo rito. Ay, yung ginigiba ko dito, yung ginagamit ng kasangkapan ng mga politiko at ubod ng kasinungalingan, yan ang kalaban ko dito. Ngayon ko, kung makikisaw-saw kayo sa laban namin, ay pagbibigyan ko kayo. Tingnan natin kung makauwi pa ba kayo sa bahay ninyo. Kung hindi, sasalubungin kayo ng takip ng kaldero, plato, pinggan, kaldero ng asawa ninyo. Patakin nyo! Huwag kayo makikisaw-saw. Yung balita ninyo, mislead na naman. Hindi ako nakulong. Tandaan ninyo, kahapon, nung alam kong mayroon akong warrant of arrest, pinalakad ko kagad ang aking, yung nagmamanage namin dito sa surety van. Pinapunta kagad doon, inayos kagad. Tinawagan ko ang CIDG dahil nagtiwala ako sa CIDG. Lalo na yung bagong hipi. Dahil yung bagong hipi, walang alam yan, hindi taga rito yan eh. Saan pa ba ako magtitiwala? Yung mga warrant officer, parang langgam na, paikot-ikot na. Kasi alam ko naman gaganti kayo sa akin eh. Dahil sa paghawak ko kay Hubert. Dahil nangangamba kayo, alam ninyong matatanggal kayo sa karapatan, matanggal kayo sa trabaho ninyo kapag nagtagumpay ang aming carbon dating. Sa totoo lang, kapag wala na kayo sa pwesto, yung atraso ninyo, pihitin ko man ang plies yung bitlog nyo. Nagmamalaki lang kayo ngayon dahil naka-uniforme kayo, nasa serbisyo kayo. Ipinagmamalaki ninyo yung baril. Hindi kayo nag-aral ng criminology para takutin ang mamamayan. Pinag-aral kayo para protektahan ang mamamayan, hindi para kutungan at traidorin ang ordinaryong mamamayan. Gabi pa lamang nung Lunes, alam nyo bang paikot-ikot na ang warrant of arrest? Saan kayo makakakita po dito na court? Ang mga pulis nanguhuli sa loob ng court. Eh paano yung gustong mag-volunteer surrender? Yung voluntary surrender sa piskal, hinaharang ng mga kumag. Iwan ko ba kakainutil naman itong namumuno natin ditong justice? Bakit hindi pinagbawalan ng mga pulis dyan na manghuli dyan sa inyong teritoryo? Ingot! Binwas! Binwas! Tumanda kayong walang pinagtandaan. Dapat yung mga pulis na yan, hindi yan manguhuli sa loob ng court. Nasa compound na ng court, nagpa-process na ng kanilang mga bilban. Voluntary surrender, nandoon nag-aantay. Bakit kinukonsente ninyo yan? Nakinabang kayo dyan? Dahil sa nangyaring warrant ko, hindi ako nag-voluntary ng surrender sa court. Dahil nirespeto ko, dahil nagtiwala ako sa hipi ng CIDG dito sa Palawan. Dahil bago eh, hindi taga rito yan eh. Kaya, ako'y tumawag sa kanila. Andito pa yung aming conversation kompleto. Hindi ako hinuli. Tandaan ninyo. Hindi ako hinuli. Nagpunta pa siya dito. Kinausap ako. Maganda naman ang kanilang pag-istima. Ang hindi lang niya alam ng hippie dyan, may traidor sa kanyang hanay na dapat niyang linisin. Parang may magdadagdalan ng tubig. Hindi ko pa kailangan tubig. Binwas! Binwas!
At tinalan nga ako ng tubig. Salamat po sa 3,900 na nanonood. Kahapon, nung makarating na kami sa opisina ng CIDG, kinausap ako kasi voluntary surrender ako eh. Ako humanga ako kay Tit Magbanwa kay Tutit. Sabi ni Tutit Magbanwa, yan ang investigator dyan sa CIDG. Ito, voluntary surrender ito. May pinag-usapan, walang ilalabas na picture. O walang sa mugshot, walang ilalabas. Kasi voluntary surrender ako eh. Para lang sa kanilang for documentation, kailangan magsuot ako. Dinublihan ko yung polo ko kahapon ng CIDG. Mugshot. Ang ganda ng usapan namin, pati si Hepe, pati iba. Maya-maya, umabot lang ng 1 oras, nandoon na sa lahat ng mga mamahayag. Ibig sabihin, may hudas sa loob ng CIDG. Alam nyo po, sa totoo lang, maraming hudas dyan sa loob ng CIDG Palawan. Dahil kontrolado ng mga politiko yan. Kaya kawawang-kawawa yung Hepe, walang kalam-alam na may traidor sa kanya hanay. Ang ganda ng usapan. Voluntary ako, hindi ako hinuli. Nagtiwala ako. Sa halip na didiretso ako sa court, mag-voluntary surrender. Abay, dahil sa tiwala ko sa CIDG, doon ako sumurinder. Eh for documentation, nagkaroon na kami ng mugshot. Eh ba't nilabas? Karapatan ko yun. Sabi nga ng abogado ko, kasuhan natin. Ay madadama yung Hepe. Madadama yung Hepe. Kaya advice sa Hepe, ingat ka lang sir. Maraming traidor, maraming dalawang mukha dyan. Maganda lang yan sa pero alaga ng mga sinungaling at mga papang-api, mga politiko dito yan. Kaya nga ako nagpasalamat kay yung dating kernel na humawak nito, si Major Liktag dating langay kernel na humawak ng CIDG. Tinuring kong bayani yon. Dahil alam nyo po ba na noon nang plano na akong tamnan dito dahil nagpunta na dito si Roy. Nagkunyari na bumibisita sa akin, yun nagplano na para tamnan ako ng mga baril para hindi ako makapagpiyansa. No bail ang gusto nilang mangyari. Kukuha sila ng search warrant sa Manila. Tapos tatamnan nila ako rito. Alam mo ba ang ginagawa ng CIDG, Hepe ng CIDG dito noon? Mag-ingat ka dyan. Dalawa kayong nakaplano ngayon na tatamnan. Si Attorney Chan. Dalawa kaming plano noon na atatamnan. Anong sabi niya? Hindi ko masisikmura yung mga ganitong gawain, sabi ni Colonel Liktag. Mag-ingat ka. Isa ka sa planong tatamnan. Dalawa kayo ni Attorney Chan. Alam mo ba, tinuring ko siyang bayani dito po sa Palawan. Bagamat pinag-initan ng mga politiko dahil hindi sumusunod si Liktag sa kanilang mga maling gawain. Hindi nila magagamit. Pati ngayon, sabi ko nga sa inyo marami silang ginagawa para lang talagang mapigil ang kanilang mga kalukuhan. Pagkalaban ka kasi dito, hindi kanila titigilan. Nag-iisa na lang tayo, wala na akong kakampi. Kaya ako nananawagan sa nasyonal. Kayo taga-Krami, sa Senado, sa Kongreso. Huwag na lang isama yung ibang congressman ha. Nandyan. Doon po sa ating administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sana pansinin ninyo ang Palawan. Dahil ilang buwan na kami rito, nag-withdraw na yung iba, yung dati naming kakampi, nagiging kalaban na. Natakot. Kaya mga kabigwas, sana naman po sa ating mga kababayan, lalo na po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, bigyan ninyo ng pansin ang aming lalawigan. Kailangan dito ang pulis na matapang, may paninindigan at hindi nababayaran.
Bagamat hindi ko naman nila lahat, ang akin lang po, sana, mapalitan. Lalo na dyan sa Irawan. Ang Irawan, ang mandakin mo, ay hindi kasamang ibang mga police station ha. Yung Irawan, alam niyo po bang ginagawa sa akin? Yung kanilang warrant officer nila, nung nalamang mayroon akong warrant, dyan sa libel na yan, sa away ng magkapatid na yan, ay nako, para silang mga bangaw na naghahanap ng tae. Sorry ha sa mga kumakain. Sorry sa mga kumakain. Pinipersonal na nila ako. Bakit takot na sila na pag lumabas ang carbon dating, alam nilang wala na silang trabaho. Wala pang retirement. Matindi ang plano ninyo. Mantakay mo kahapon. Saan kayo makakakita? Nandoon ako sa CIDG, hindi ako nakulong ha. Kung kailan i-release na, naglabas na ang hipi ng tinatawag nating release order ba yun? Yung detention certificate na dinitin ako. Maya-maya konti, wala pang isang oras dumating, commitment order. Turn over to the city jail. Binwas! Binwas! Judge, nagtatanong ako, Judge, ganun na ba ang sistema ngayon? Bakit maraming mga 3 linggo na dyan sa mga bilangguan ng mga kapulisan hanggang ngayon walang commitment order? Bakit ako oras lang lumabas ang commitment order, turn over to the city jail? Anong layunin ninyo? Binwas! Nagtatanong ako, Judge. Hindi ito magandang sistema. Tuloy ang ating mga kababayan ngayon natatakot magtungo ng Palawan dahil sa kawalang kasiguraduhan ang kanilang kaligtasan nila rito sa Palawan. Binwas! Binwas! Nanahimik ang aming tinaguri ang mga ama ng bayan. Paano ang seguridad dito? Antakin mo, nagkaroon ako ng commitment order. Pagdating doon sa BGMP, siyempre may commitment order na. Pero bayad na kami. Release order na lang ng court ang inaantay namin. Pinakommit pa rin ako. Kung hindi ba talaga, ewan ko, hindi ko malaman kung saan procedure nila yan. Susulat nga tayo sa Supreme Court kung gano'n na ba talaga. Pero bakit yung may 3 linggo, 1 buwan na sa mga police station, hindi pa na-commit yan? Pagkatapos, alam nyo ba kung anong oras ni-release ang aking release order? 5:00 pasado na. May dumating na kagad, may dala kagad ang Irawan ng 4 na bilanggo. Baka iniisip nila na makulong ako, makakasama yung 4 na bilanggo. Bakit? Iyon ba? Iyon na ba yung papatay sa akin? Dahil kapag kung bago ang mga bilanggo papasok, bago kayong nakapasok sa city jail, pagsasama-samahin kayo sa isang silda. Ano yung 4 na dumating na yon? Iba isama sa akin? Yun ba? Binwas! Binwas! Kumplito na kami. 7:00 pa lang ng umaga, kumplito na kami. Kung anong sinisilip. Ibig sabihin, hindi lang pala sa hanay ng kapulisan, bagamat maraming matinong pulis. Diyan, lalo na dyan sa Irawan. Wala pa rin bang relief order yan? Si Major Manalo, kailan pa ba ninyo palitan yan? Binwas! Binwas! Yang Rayuso na yan, dapat itapon ninyo yan doon sa Mindanao. Kaya nga nagpa-schedule kami papuntahin dito si Joby Espinido. Mas mabuti yun kung dito yun. Sana Pangulong BBM, ilipat ninyo dito si Espinido para pati mga pulis, pati yung mga adik na broadcaster tigok. Binwas! Binwas! Salamat po sa 4,372 viewers. 44 na.
Marami pong salamat po sa inyong lahat, mga kabigwas, sa inyo pong panunood ngayon. At maraming salamat. Sabi ni Tabuhara, Ryan, Sir Tommy, pag-initan kanila kasi nilabas mo yung paghit-hit ng tagapahayag ng kabilang station na mukhang kugtong. Kugtong. Sa totoo lang po, sa rules po naming mga broadcaster, bawal magdala ng tubig dito sa aming booth, pero iinom na lang ako ng tubig, baka atakihin ako rito eh. Dinalhan ako ng tubig. Tahin nyo. Matagal nang namayagpag ang bandera dito. Matagal nang kasabwat sa mga maling gawain. Nag-iisa na lang ako, kaya yung ibang himpilan dito, na bilib naman ako sa iba naglalaylo. Pero kung nag-aatim kayo, awayin ako, bahala kayo. Isa lang ang aking layunin. Gusto ko lang maayos ang taga-Palawan. Alam niyo po ba kahapon sinasabihan ko kahit saang mga serbisyo, kayo ba taga-Palawan? Opo. Pure kang taga-Palawan? Opo. Anong ginagawa ninyo? Hindi ako taga-Palawan, pero ipinagtatanggol ko ang Palawan. Ipinaglalaban ko ang inyong karapatan. Bakit hindi kayo sumabay sa laban? Andito ako lumalaban. Tahimik na sila, na nag-iisip sila. Hindi nila malaman. Huwag ninyong ipairal yung inyong takot. Kahit saang lugar ako mapupunta, nangungumentary ako. Dahil ito yung trabaho ko. Kahapon, dahil lang doon sa isang label, gusto na ninyo akong iswak. Ha? Oh, cyber label. Kaya nga sabi ko, sana naman, pakiusap ko kay Judge. Judge, sana all. Marami pong nandyan sa mga police station, Judge, na hanggang ngayon walang commitment order. Bakit ako nagpiyansa ng maaga? May inaantay release order na lang. Binigyan nyo pa ng commitment order para i-turn over sa City Jail. Judge, sana all. Ayun nga mga kaibigan, sana makialam ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa problema ng Palawan. Saan ka nakakita ng naghit-hit ng utot ng demonyo tapos paglabas ng drug test negative? Kaya mga kaibigan, malawak ang katiwalaan sa lugar ng Palawan. Maraming salamat sa inyong panonood. Patuloy nating suportahan ang ating idol, Bigwas Tommy Abilie.